Mahirap ipagkatiwala ang mga anak sa kung sino-sinong hindi natin masyadong kakilala, lalo pat mga nanggaling sa mga probinsya na hindi tayo pamilyar. Posibleng magdala sila ng matinding panganib sa ating pamilya. Kaya huwag magbubulag-bulagan, alamin ang pinagmulan, gayon din ang pamilya at mga kaibigan nito upang sa huli ay hindi magsisi. Magandang araw po sa inyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Lorenzo at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan naming magkapatid nung maiwan kami sa pangangalaga ng isang magandang dalagang kasambahay sa aming baryo. Ito po ang nagbukas sa aking isipan na hindi lahat ng magagandang babae ay may busilak at ginintuang puso. Minsan pa nga ay ginagamit nila ang kanilang kagandahan upang makasira ng pamilya o makapandaya sa ibang tao. Taong 1998, nanirahan kami sa San Roque at nasa 14 pa noon ang edad ko at nag-aaral ako sa sekundarya, samantalang ang kapatid ko ay nasa ika-5 baitang sa elementarya. Abala ang aming mga magulang sa iba't ibang negosyo tulad ng pagbebenta ng uling, walis tingting at iba pang mga materyales. Negosyante sila at araw-araw na bumabiyahe sa kanilang pagmamay-ari na truck. Masasabi ko na may kaya kami dahil bukod sa merong kaming elektrisidad, telebisyon at malaki ang bahay namin kaysa sa aming mga kapitbahay. Hindi kami nauubusan ng baon sa tuwing papasok sa paaralan at madalas na nakabibili ng mga bagong kasuotan at kagamitan. Pero hindi kami lubusang masaya sa takbo ng aming pamumuhay. Parati kaming naiiwang magkapatid sa pangangalaga ng aming tiyahin at pinsan na kamag-anak ng aming ina. Hindi na kami madalas nabibigyan ng kaukulang pansin ng mga magulang hanggang sa dumating ang panahon na magkaproblema sa paaralan si Michael na aking bunsong kapatid. Bumababa ang mga nota niya sa mga aralin at madalas ay napapaaway siya sa mga kaklase. Kaya naman, nung ipatawag ng punong guro ang mga magulang namin, ay iminungkahi niya na bigyan ng atensyon at sapat na oras ang pag-aalaga sa aming mga anak. Bagay na medyo nahirapan silang mag-asawa kahit paulit-ulit silang pinapayuhan ni Tia Alma na magsakripisyo para matutukan kaming magkapatid at hindi palaging trabaho ang nasa isip. Hindi sila nakinig sa mga payo at mas pinili pa rin nilang bumiyahe at kumita ng pera. Naghanap sila ng kasambahay at naglabas ng taratula sa bakuran ng aming bahay na nagsasaad na naghahanap sila ng kasambahay na marunong gumawa ng mga gawaing bahay, masipag at matyagang mag-alaga sa aming dalawang magkapatid. May ilang linggo din na mayroong nag-apply sa kanila pero wala silang nagustuhan hanggang sa dumating ang kumari ni Nanay Glenda na may kasama pang 2 babae. Victorina ang pangalan ng kumari ng nanay namin. Ipinakilala niya si Antonia na kaibigan niya buwat sa malayong probinsya at meron nitong inirekomendang pamangkin. Lumapit ang isang mistisa at talagang marikit na dalaga na nagngangalang Amparo. Nasa 22 na pala ang kanyang edad at talagang masayahin siya. Kita ko na magiliw siya sa mga bata at mukhang magkakasundo kami. Kinilatis ko siyang mabuti at masasabi ko na kahit sinong lalaki ay pwedeng mahumaling sa kanya. Malapor sila na ang kutis niya, mapupungay ang mga mata, mapilantik ang mga pilikpata, matangos ang kanyang ilong, hugis puso ang mapupulang labi. Bukod doon ay pinagpala pa ito na mabiyayaan ng magandang hubog ng katawan. Kung siguro ay nahulog ng maraming biyaya ang Diyos sa lupa, siguradong si Amparo ang nakasalo ng lahat ng iyon. Mabola at magaling siyang makipagtalastasan sa aking mga magulang, kaya mabilis niyang nakuha ang loob ng mga ito. Kaya naman pinagsimula na siya ng mga to sa kasunod na araw at itinuro lahat ng mga dapat gawin sa buong bahay, gayon din sa paghatid at pagsundo sa amin sa paaralan, habang nasa biyahe sila at nagtatrabaho. Ayoko na sanang magkaroon kami ng kasambahay at hinihiling ko na lang na manatili ang mga magulang namin. Pero wala naman akong magagawa sapagkat kung hindi sila makakapagtrabaho ay wala kami makakain at hindi masusunod ang mga luho at pangangailangan namin sa araw-araw.
Nang ipaubaya na kami ng halos ilang linggo kay Amparo ng aming mga magulang, ay inakala ko na magiging mahirap para sa amin ni Michael, pero hindi pala. Masarap magluto si Amparo. Bukod doon ay napakasipag niya at araw-araw siyang naglilinis sa buong kabahayan. Nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Maaga din siyang gumising sa umaga at pinaghahanda niya kami ng almusal. Nasa tamang oras din siyang sumusundo sa amin sa paaralan. Kung minsan pa nga ay napapaaga at sa gabi naman matapos namin makagawa ng mga assignment ay kinikwentuhan niya kami ni Michael matapos namin makapanood ng telebisyon. Sinisigurado niyang ligtas kami sa araw-araw at masaya kami sa aming mga ginagawa. Minsan ko pa siyang nakitang ipinagtanggol si Michael sa mga bully nitong kaklase at simula noon ay hindi na inaapi ang kapatid ko. Hindi ko na rin siya nababalitaang napapaaway sa mga kaklase niya. Tinuturuan din niya kami ng ibang laro, gayon din sa pagluluto. Parang siya na talaga ang umaktong mga magulang namin. Malaking bagay ang naging impluwensya sa amin ni Amparo at positibo ang lahat ng iyon. May pagkakataon pa na nagpapatulong ako sa kanya sa matematika kung saan ako nahihirapan. Napag-alaman ko pa na may karangalan pala siya noong nakapagtapos siya sa sekundarya at talagang matalino siya, masipag. Kaya lang ay mahirap ang buhay kaya hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo at pinili na lang na magtrabaho bilang kasambahay upang makatulong sa pamilya at makaipon ng pera. Medyo humanga ako sa pagiging matibay niya at pakiramdam ko pa ay bahagi ng puso ko na kinikilig sa tuwing nagtatama ang aming mga mata. Dumadalas na mas gusto ko parati siyang makausap at makasama sa araw-araw. Meron din pagkakataon na napapanaginipan ko siya at hindi siya nawala sa isip ko. Siya pa lang ang una kong babaeng hinangaan sa ganoong kabatang edad ko. Maganda ang naging samahan namin sa bahay at tila nagkaroon si Michael ng ate sa katauhan ni Amparo. Naibsan ang pagkamis namin sa aming mga magulang pero hindi nagtagal ay unti-unting nakakapansin kami ng kapatid ko ng mga kakaibang bagay kay Amparo. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil may naririnig akong mga kaluskos sa labas ng aming kwarto ni Michael. Gayon din ang mga yabag na tila mayroong gustong pumasok sa aming silid. Bumangon ako at naglakas loob na magbukas ng pinto. Pero biglang nawala ang anino at yabag ng paa na tila nagmamadaling umalis. Pagkabukas ko ng pinto ay bumungad ang kakaibang ingay na nagmumula sa kwarto ni Amparo. Sinikap ko na lumapit sa pinto nito at pinihit ko ang siradura pero nakalak yun. Idinikit ko ang aking tenga at doon narinig ko ang mga mahihinang pag-angil at tila merong humihinga ng malalim. Nakakapangilabot kaya maingat akong umatras at bumalik sa aking silid tulugan. Inilak ko ang pinto at tumabi ako kay Michael na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Hindi ako masyadong makatulog sa magdamag sapagkat kinakabahan ako sa tuwing naiisip ko ang mga narinig ko sa kwarto ni Amparo. Palaisipan sa akin sa kung anong klaseng misteryo ang bumabalot sa loob ng silid ni Amparo at kung bakit nakakarinig ako ng mga kakaibang iba. May bahagi pa sa utak ko ang nagsasabing baka hindi talaga tao si Amparo, kundi isang nilalang na dapat katakutan at iwasan. Hindi ko yun sinabi kay Michael at baka matakot lamang siya kaya inilihim ko na lamang iyon at pinilit na isinawalang bahala. Pinilit kong iwaksi sa isip ko sa kanya pero hindi ko talaga maiwasan sapagkat kasama namin siya sa aming bahay. Naobserbahan ko din na madalas na nagsusuot ng mga sexy na pananamit si Amparo na para bang tinutukso niya ako. Madalang na siyang magpakain sa amin ng gulay, panay karne ang niluluto at pinapakain niya sa amin. Nahuhuli ko din siya na kung minsan ay tinatapunan niya ng masamang tingin si Michael sa tuwing nakikipagtalo ito sa kanya. Pinag-aralan ko ng mabuti ang mga kinikilos niya at tila hindi na iyon naaayon sa mga pag-uugali niya noong una siyang nagsiservisyo sa amin. Pakiramdam ko ay nagkukunwari lamang na mabait si Amparo at ang masaklap ay lumalabas na ang totoo niyang ugali habang tumatagal ang pagtatrabaho niya sa aming bahay.
Unti-unting nawala ang lahat ng mga paghanga at pagkagusto ko sa kanya. Napalitan iyon ng pagdududa at pagkadismaya sa araw-araw na mayroon akong nadidiskubring kasamaan sa pag-uugali niya. Gabi-gabi pa rin akong nakakarinig ng kalabog at pag-angil mula sa labas ng aming silid ni Michael. Nangangamba ako na dumating ang isang araw at pasukin na lang kami ni Amparo at pagtangkaan ng aming buhay. Isang gabi ay nagimbal ako nang makarinig ako ng magpihit ng siradura ng pinto. Apilit na gustong makapasok sa loob. Kinalabit at ginising ko si Michael, subalit malalim ang pagkakatulog nito at hindi niya magawang gumising. Sa sobrang takot ay nagtaklob na lang ako ng kumot at nagdasal ng taimtima. Maya-maya ay tumahimik ang paligid at nawala ang pagpihit sa siradura ng pinto. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag at nakatulog ng mahimbing. Inakala ko na doon na matatapos ang lahat, pero hindi pala, dahil isang gabi ay meron akong masamang napanaginipan. Di umano ay hindi ko nailak ang pinto ng kwarto nang bigla iyong bumukas at lumitaw ang isang nakakapangilabot na nilalang. Madilim sa aming silid pero may kaunting liwanag na nagmumula sa labas ng kwarto, kaya medyo naaninag ko ang kabuuan nito. Papalapit ito ng papalapit sa akin at kitang-kita ko na nanlilisik ang mga mata. Malalaki ang bibig na napupuno ng matutulis ng mga pangila. Mahaba din ang kuko na umabot ng isang dangkala. Umangil ito at akmang kakalmutin ako nang bigla akong sumigaw. At doon pa lang ako napabalikwas sa kama na humihingal at naliligo sa pawis. Dumiretso ako ng tingin sa siradura at mabilis kong bumangon. Kinapa ko yun at naramdaman ko na hindi nakalak. Pinihit ko ang pinto at tinignan ko sa ilalim kung meron ang nino, pero wala akong nakita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, kamuntik nang magkatotoo ang panaginip ko. Bumalik ako sa kama at maingat na humiga upang hindi maistorbo sa pagtulog si Michael at sinubukan kong ipikit muli ang aking mata. Lumipas ang mga araw na abutan ko sa may sala na pinapalo ni Amparo si Michael dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. Umiiyak at humihingi ng saklolo ang kapatid ko, kaya naman naalarma ako at kaagad na lumapit sa kanilang dalawa. Pumagitan ako sa kanila at hinila ko si Michael. Nagalit ako kay Amparo at binalaan ko siya na huwag sasaktan ang kapatid ko sapagkat wala siyang karapatan na pisikal itong saktan, kundi ay magsusumbong ako sa aming mga magulang at kamag-anak. Biglang nagalit at pinagtaasan ako ng boss ni Amparo. Hindi daw dapat ako nakikialam sapagkat dinidisiplina lamang niya ang aking kapatid upang hindi na ito gumawa pa ng pagkakamali. Nagsalita naman si Michael at sinabi niya sa akin na humingi na siya ng tawad kay Amparo, pero hindi pa rin ito nakinig sa kanya. Bagkus ay pinalo pa siya nito. Idinedepensa ko kay Amparo si Michael at nabanggit ko pa sa kanya na mas mabuti kung kinausap niya ito ng mahinahon. Hindi man lang kami pinagbubuhatan ng kamay ng aming mga magulang. Mas maayos ang pagdidisiplina nila sa amin at hindi sila gumagamit ng dahas. Nagmalaki pa sa akin si Amparo at sinabing wala pa rin akong dapat na pakialamanan sa ginagawa niya dahil mas nakakatanda siya sa akin. Dapat ko siyang irespeto sa pagdidisiplina niya sa aming magkapatid. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Tinitigan niya ako mabuti at nakita ko na bumaliktad ang refleksyon ko sa kanya, sa kanyang mga mata. Bigla ako napasulyap sa malaking salamin sa aming sala at namilog ang mga mata ko na wala din siyang refleksyon doon. Kinilabutan ako at lumakas ang tibok ng aking puso. Napansin naman niyang nagulat ako kaya bigla siyang naglihis ng tingin. Parang nanikas ako mula sa aking kinatatayuan. Nanlamig ang aking buong katawan sa sobrang kilabot. Umalis siya sa aming harapan at saka pa lang ako nahimasmasan. Hindi ko maunawaan ang nangyari at tila may mali kay Amparo, kaya naman minabuti namin mag-ingat ni Michael. Nagtaka pa ako at hindi ko rin nakikitang nagsisimba si Amparo tuwing araw ng linggo. Hinahayaan lang niya kaming magkapatid na magtungo sa simbahan. Naisip ko na baka iba naman ang kanyang relihiyon. Pero nagbago ang aking pananaw noong makasabay namin siyang kumain sa pagkainan at magdasal kami ni Michael bago magsalo-salo sa pagkain.
Simula noon ay hindi na siya sumasabay sa amin sa pagkain. May pagkakataon din na nakabukod ang mga kinakain niya sa mga inihahanda niyang pagkain para sa amin. Dumaan pa ang ilang araw at napapadalas kaming hindi sinusundo sa paaralan ni Amparo, kaya sumasakay na lang kami ng kapatid ko sa jeep. Hindi na rin niya kami tinuturuan sa aming mga takdang aralin, kaya nagdodoble sikap kami ni Michael na pagtulungan na lang namin na gawin ang aming mga assignment sa bahay. Pansin ko pa na hindi na rin siya masyadong naglilinis sa aming bahay. Marami siyang oras sa paglabas at kung minsan ay inaabot pa siya ng gabi kung umuwi. Dinaig niya pa ang amo ng bahay. Medyo naiinis na ako sa kanyang mga inaasta. Hindi porket wala ang aming mga magulang at hindi kami magrereklamo, ay gagawin na lang niya ang lahat ng gusto niya. Makaraan ng 2 araw na sorpresa na lang kami ni Michael nang sumapit ang isang gabi at mayroong pinatuloy na lalaki si Amparo sa aming bahay. At pinakilala niya yon bilang si Benito, na kanyang nobyo. Nagalit ako at sinabi ko kay Amparo na ang lakas ng loob niyang magpasok ng taong hindi namin kakilala. Wala siyang karapatang magdala ng lalaki sa loob ng aming bahay. Sinalubong niya ang galit ko at kamuntik na akong mapagbuhatan ng kamay. Pinagbantaan niya kami magkapatid na kapag nagsumbong kami ay tiyak na hindi siya magdadalawang isip na patayin kami. Biglang nanlisik ang mga mata ni Amparo, kaya naisip ko na baka hindi siya basta ordinaryong tao. Nanahimik kami magkapatid ni Michael at hinayaang umastang reyna sa aming pamamahay si Amparo kasama ang kanyang nobyo. Gusto sana namin magsumbong ng kapatid ko kay Tia Alma, pero natakot ako sa pwedeng gawin ni Amparo, kaya hindi kami nagtangka. Noong dumako ang gabi, ay nagawa pa naming pag-usapan ni Michael ang tungkol sa mga kinikilos ni Amparo. Nagkasundo kami na hahanap ng tiyempo upang maisumbong kay Tia Alma lahat ng mga pinaggagawa nito sa loob ng aming bahay. Naisip ko tuloy na isang haliparot na babae si Amparo at nasa loob ang kulo. Wala siyang delikadesa at hindi man lang kami nire-respeto sa aming sarili mismong bahay. Kung anong kinaganda ng kanyang pisikal na anyo ay siya namang ikinaitim ng kanyang budhi. Sumapit ang hating gabi na gising kami magkapatid sa mga malalakas na kalabog sa labas ng aming silid. Parang may kung anong hinihilang mabigat na bagay kaya maingat kaming lumabas. Binuksan namin ang kapitak ng pinto at tahimik kami sumilip ni Michael kahit medyo aandap-andap ang aming mga mata. Medyo inaantok pa kami ng mga sandaling yon. Sumulak ang napakalansang amoy sa paligid at nakita naming may pinagtutulungang hilahing malaking sako sina Amparo at Benito. Napakarungis ng kanilang mga kasuotan at napupuno ng mantsang kulay pula ang sako. May mga patak din ng dugo sa bawat sahig. Pumasok silang dalawa sa loob ng silid ni Amparo at doon dinala ang malaking sako. Nagkatinginan kami ni Michael at naramdaman namin ang matinding kuryosidad sa bawat isa. Kinilabutan kami magkapatid at kung ano-anong pumapasok sa aming utak. Bumalik kami sa aming tulugan at naglock ng pinto. Napuyat kami ng gabing yon at kamuntik pa kami mahuli sa pagpasok sa paaralan. Hindi namin nakitang lumabas ng kwarto sina Amparo at Benito, kaya pumasok kami nang walang laman ang aming mga tiyan. Mabuti na lang at may malapit na tindahan sa paaralan. Pumili na lang kami ng tinapay at inumin para mabusog kami. Habang nasa klase, ay pilit na sumasagi sa isip ko ang sakong pinagtutulungang hilahin ng magkasintahan papasok sa loob ng kwarto. Naguguluhan ako kung tao ba o hayop ang laman nun at kung anong ginagawa nila dito. Ipinanalangin ko na lang sa aming pag-uwi na magkapatid ay hindi na namin maabutan ang presensya ng magkasintahan sa aming bahay at baka kung anong katatakutan ang maaabutan naming dalawa. Matapos ang aming klase ay magkasabay kaming naglakad sa pasilyo ni Michael. Naisipan namin magtungo sa bahay ni Tia Alma. Naglakas kami ng loob upang isumbong ang mga kababalaghang nagaganap sa aming bahay. Bahala na kung makarating man iyon kay Amparo. Hindi ko naman hahayaang masaktan lang niya kami ng basta-basta ng kapatid ko. Hindi ko siya uurungan kahit patayin niya pa ako.
Maya-maya ay nakarating kami sa bahay ni Tia Alma. Bukas ang pinto pero tumawag pa rin kami magkapatid, kaso ay walang sumasagot. Kaya nagbaka sakali kami na nasa loob siya, kaya hindi na kami nagdalawang isip na pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso kami sa bahaging sala at kaagad namin nasumpungan si Tia Alma, gayon din ang pinsan namin si Ador na mas matanda sa akin ng ilang taon. Natuwa si Tia Alma at bumisita kami magkapatid. Matagal-tagal na din niya kaming hindi nabibisita sa aming bahay simula nung magkaroon kami ng kasambahay. Marahil ay naging abala na din siya sa pag-aalaga ng kanyang mga baboy at alagang manok sa likod bahay nila. Niyakap niya kami ng mahigpit at inalok ng makakain. Pero tumanggi kami at sinabing nagmeryenda na kami sa paaralan. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa ni Michael at pinagtapat na namin sa kanya lahat ng masasamang ginagawa sa amin ni Amparo. Gayon din ang mga kababalaghan at hiwaga sa kanyang pagkatao. Namilog ang mga mata ni Tia Alma at nagpuyo siya sa galit. Napamura pa siya. Dapat man lang ay kinilatis daw na mabuti ng aming magulang ang naturang kasambahay bago tinanggap sa trabaho. Balag pa sana niyang sugurin si Amparo, ngunit pinigilan namin siyang magkapatid sapagkat pakiramdam namin ay hindi ito basta ordinaryong tao at posibleng mapatay ni Amparo ang aming tiyahin. Kumalma naman si Tia Alma pero kita ko pa rin sa mga mata niya ang galit para kay Amparo. Hindi pa man lang kami natatapos sa pag-uusap ay dumaing na si Michael na sumasakit ang ulo niya. Nahihilo siya at napapasuka. Agad siyang pinapunta ni Tia Alma sa lababo at doon nilabas lahat ng kanyang mga kinain. Nangamba kami sapagkat namumutla si Michael. Halatang masama ang pakiramdam niya. Kaya naman, minabuti ni Tia Alma na pansamantalang magtungo sa bahay ng kakilala niyang albularyo at dalhin ito sa bahay niya upang masuri si Michael. Pinayuhan niya kami na huwag aalis ng bahay hanggat hindi siya bumabalik at kaagad naman kami sumunod sa kanya. Naghintay kami at mahigit kalahating oras ang inabot bago bumalik si Tia Alma kasama ang albularyo. Sinuri nito si Michael at napag-alaman na nayanggaw ito ng aswang. Namangha siya nang makitang matibay ang aking resistensya at hindi ako nahawaan ng pagkaaswang. Ipinagtapat ko sa kanila na panay karni ang pinapakain sa amin ni Amparo at hindi niya nagagawang magluto ng gulay sa mga nagdaang linggo. Nabanggit ng albularyo na posibleng aswang ang aming kasambahay at maaaring nalawayan o karne ng tao ang pinapakain nito sa amin. Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili at isiniwalat ko sa albularyo na minsan ko na natitigan sa mata si Amparo at bumaliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Wala din siyang refleksyon sa salamin. Nangislap ang mga mata ng albularyo at nakakasigurado siya na aswang si Amparo. Ang aswang daw ay nakikilala kapag bumaliktad ang refleksyon nito sa paningin ng isang tao. Wala din itong refleksyon sa may salamin. Kinilabutan at nanlamig ako sa mga sinabi ng albularyo, pero hindi rin naman nagtagal ay nakabawi na rin ako. Makalipas ang ilang minuto ay ginamot niya si Michael at binigyan kami ng pangontra tulad ng botilya ng lana, pati isang plastik ng asina. Hindi pa sumasapit ang paglubog ng araw ay humingi na ng tulong si Tia Alma sa albularyo na kung pwede kami matulungang siguruhin o sugurin ang kasambahay sa pamamahay namin at maitaboy ito o di kaya ay mapatay upang hindi na makagawa pa ng kung anumang karahasan. Nakipagtulungan naman ang albularyo at naglabas siya ng mga kagamitan sa pagpuksa ng aswang. Samantalang si Ador ay nagkayas ng sibat na kawayan. Si Tia Alma naman ay nagdala ng mga kalamansi at itak. Matapos ang isang oras na paghahanda, ay lumabas na kami ng bahay at nagtungo sa aming bahay. Medyo mahina pa si Michael pero nakayanan naman niyang makapaglakad. Pagkadating namin sa may bakuran ay nakita namin nakabukas ang pinto. Kinabahan kami pero sinubukan namin pumasok sa loob ng bahay. Maingat at mabagal kami lumakad at inalam ang mga nagaganap. Madilim sa loob ng bahay at mabaho ang amoy. Tila may mga nabubulok na karne. Binuksan ni Tia Alma ang ilaw
at napasigaw siya na makita na may nagkalat na mga luray-luray na laman loob ng tao sa may sahiga. Nagmamantsa ang mga bahid ng dugo sa may sahiga. Nakita pa namin na mayroong 4 na bulto nga, nakaumpukan na at mayroong nilalantakang pagkain na sa isang tabi. Nakapaikot sila sa isa't isa at sarap na nginangasab ang pagkain na. Maya-maya ay tumigil sila sa pagkain na. Lumingon silang lahat at nagulantang nang makita namin na ang kanilang itsura. Wari nagulat na nahuli na sa krimen na kanilang ginagawa. Nanlaki ang aking mga mata noong makita ko ang mabalahibong mga nilalanga. Nangingitim at nangingintab ang mga balat, matutulis ang mga kuko at buhaghag ang mga buhok na tila hindi man lang nakapagsuklaya. Ang mga mata ay mabangis at tulad sa mga mata ng pusa. Mahaba ang mga biyas ng mga to at talagang nakakasuka ang mga amoy. Umakyat ang kilabot sa tuktok ng aking ulo. Noon lang ako nakakita ng tunay na anyo ng aswang. Talagang makapanindig balahibo ang kanilang mga kaanyuan. Kung ganoon ay tao pala ang laman ng sakong pinagtutulungan ni na Amparo at Benito na maipasok sa loob ng kwarto, at iyon ang dahilan kung bakit hindi sila lumalabas ng silid sa kasunod na araw, sapagkat pinagsasaluhan nila iyong kainin. Pumasok pa sa isip ko na wala na talagang kahihiyan si Amparo at talagang nagsama pa siya ng ibang aswang at ginawang katayan ng mga tao ang aming bahay. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Nagsisi ako na magpatuloy pa kami ng halimaw sa loob ng aming bahay at tinuring pa namin pawang kapamilya. Lumapit ang mga aswang sa aming kinatatayuan na tila mga naghahamon ng away. Lalong bumagsik ang kanilang mga nagbabagang mga mata na kawangis sa mga pusa. Umatake sila isa-isa kay Tia Alma, pati sa albularyo. Mabuti na lang at mabilis kumilos ang albularyo at nasabuyan niya ng lana ang isa sa mga babaeng aswang. Pagkatapos ay umusal siya ng orasyon. Samantalang si Tia Alma naman ay nagwawasiwas ng kanyang itak at tinamaan sa balikat ang lalaking aswang na nakilala ko bilang si Benito. Samantalang sinibat naman ni Ador ang isa pang babaeng aswang at tumarak sa dibdib nito ang matulis na dulo ng sibat. Tumalsik sa may sahig ang kanyang dugo at bumagsak siya sa sahig na nag-aagaw buhay. Sinugod naman kaming dalawa ng isa pang babaeng aswang at nakita ko sa mga mata niya na siya si Amparo. Pilit niyang hinihila at kinukuha sa akin si Michael, pero nakipaglaban ako sa kanyang lakas. Sinuntok ko siya sa muka at pagkatapos ay kinuha ko sa bulsa ko ang botilya ng lana. Binuksan ko ang lana na yon at isinaboy sa katawan at mukha niya. Sumigaw sa sobrang sakit ang aswang habang nasusunog at umuusok ang kanyang muka, pati ng balat. Binitawan niya si Michael at nagmamadaling lumabas ng bahay. Hinabol ko siya pero hindi ko na nasundan. Pumalik ako sa loob ng bahay at nakita ko na mabilis na nagaan yung malaking ibon si Benito kasama pa ang ibang aswang at kaagad silang pumagaspas ng paglipad sa labas ng bahay. Hinabol sila ng albularyo pati ni Tia Alma pero hindi na rin sila naabutan sapagkat napakataas at napakalayo na rin ng kanilang nalipad. Nalagutan naman ng hininga ang nasibat na aswang ni Ador. Dilat na dilat ang mga mata nito at maputla ang buong katawan. Sa wakas ay naitaboy na namin ang mga aswang pero hindi kami napanatag at naisip namin na baka bumalik pa sila sa bahay. Nagtulong-tulong kaming madala sa malayong lugar ang bangkay ng aswang. Gayon din ang mga laman loob at ibinaon sa lupa kasabay ang paghahasik ng abo ng albularyo. Matapos nun ay bumalik kami sa bahay at nagdasal upang mabakuran ng albularyo ang aming bahay at hindi na muli makapasok sa loob ng bahay namin ang mga aswang. Nagpasalamat kami sa pagtulong at pagliligtas niya sa aming buhay. Hindi naman siya nagpabayad sa kanyang ginagawa at pinayuhan niya kami mag-iingat bago pa siya umuwi sa kanyang bahay. Minabuti naman kaming samahan ni Tia Alma at Ador sa aming bahay sa buong magdamag. Nilinis namin ang buong kabahayan at pagkatapos ay binuksan ang silid tulugan ni Amparo. Tumambad sa amin ang malansang amoy at natutuyong dugo sa bawat sulok ng silida. Nakita pa namin ang sako na tiyak na pinaglagyan ng katawan ng tao.
Dinala namin lahat ng mga natitirang gamit ni Amparo sa likod bahay at sinunog. Pagkatapos ay pinagtulungan naming linisin ang bawat sulok ng silid nito. Kinabukasan na sorpresa kami nang dumating ang aming mga magulang. Nagtaka pa sila at nandoon si Tia Alma at Adora samantalang wala ang presensya ng kasambahay. Kaya naman ipinagtapat namin sa kanila ang mga naganap sa loob ng ilang linggong wala sila sa aming pamamahay. Nanlulumo at nalulumbay silang mag-asawa sa sinapit naming magkapatid, lalo pa noong pagsumbatan sila ni Tia Alma at humingi sila ng tawad sa amin sa laki ng kanilang pagkukulang. Nagsisi sila na pinaubayan nila kami sa isang kampo ng kadiliman. Paliwanag nila kaya lamang sila nagtsatsagang magpakahirap sa pagtatrabaho ay upang mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Hindi kami magdidildil ng asin at hindi mamamatay sa gutom. Sumalungat naman si Tia Alma at sinabi niya na hindi naman daw rason ang paghahanap buhay para pagtakpan ang mga pagkukulang at kawalan ng oras sa mga anak. Doon natigilan ang aming mga magulang. Mukhang nagsisi at napaisip sila sa mga sinabi ni Tia Alma. Pero sa kabila ng lahat ay malaki ang utang na loob nila dito, kaya nagpapasalamat sila sa pagmamalasakit at walang sawang pag-aaruga nito sa amin. Simula noong araw na iyon ay napagnilay-nilayan nila ang mga kasalanan sa aming magkapatid at pinilit nilang makabawi. Sumapit ang hapon at hinanap ni Nanay Glenda sa karatig bayan ang kumari niyang si Victorina upang ito ay makausap ng masinsinan. Hindi naman nagtagal at tatagpuan niya rin ito sa kanilang bahay at naisipang isama sa aming bahay at doon mismo kinausap. Napag-alaman ni Nanay Glenda na wala pala itong ideya na aswang ang pamangkin ni Aling Antonia. Pero ang ipinagtataka niya ay bigla na lamang daw umalis si Aling Antonia sa kanilang bayan na walang sino man ang nakakaalam kung saan ito pumunta. Duda ni Nanay Glenda na mukhang nakatunog na ito sa masamang nangyayari kay Amparo. Marahil ay nangamba siyang madamay at mapahamak ang buhay, kaya mas pinili niyang umalis at tumakas. Humingi na paumanhin si Aling Victorina sa malaking pinsalang ginawa ni Amparo sa buhay namin magkapatid. Hindi naman daw ito lubusang kilala at kung ano lamang ang mga impormasyong ibinigay ni Aling Antonia sa kanya ay yun lamang ang pinaniwalaan niya. Naniwala sa kanya ang aking ina at sinabing huwag sisihin ang sarili sapagkat biktima din siya ng panluloko ng magtiyahin. Dagdag pa niya na hindi niya na ipagkakatiwala kami magkapatid sa ibang tao. Balak niyang magnegosyo na lang sa aming bahay upang hindi na siya sumama sa biyahe at papalayo sa amin. Nagkasundo sila ng nanay ko at balak nilang magpatayo na lang ng sari-sari store sa aming bahay. Samantalang ang tatay ko na lang ang mamamahala kasama ang mga tauhan sa pagbebenta ng mga uling at walis tingting at iba pa nilang negosyo. Gusto kasi ni Nanay Glenda na matutukan kami magkapatid sa pag-aaral, gayon din sa mga nangyayari sa aming mga buhay at may iwas kami sa mga kapahamakan. Ayaw niyang mapunta kami sa masamang landas at mapariwara ang aming buhay. Nagbago ang lahat noong sumunod na taon. Naging responsabling ina si Nanay Glenda. Nasuportahan at natulungan niya kami magkapatid sa pag-aaral. Samantalang si Tatay Juanito naman ay paminsan-minsan hindi sumasama sa biyahe at naglalaan ng oras sa aming pamilya. Wala na kami nabalitaan ukol kay Amparo gayon din kay Benito at sa isa pa nilang kasamang aswang. Hindi rin na rin kami nabulabog ng mga aswang sa loob ng aming bahay. Naging aral na sa aming pamilya na wag basta-basta magtitiwala sa mga dayo o mga nagbabait-baitang mga tao sa paligid. Nakaraos ang aming pamilya sa matagal na panahong wala kaming kasambahay. Natututunan na namin magtulong-tulong upang matapos ang lahat ng mga gawain. Marami kami natutunan ni Michael sa mga kasanayan ng buhay kahit na mga lalaki kami. At dahil iyon sa pagsusumikap ng aming mga magulang na ipakita sa amin ang kanilang pagmamahala. Nakatapos kami ng pag-aaral. At naging kapaki-pakinabang kami mga mamamayan. Lumaki kami sa tamang landas at nagkaroon ng maganda at permanenteng trabaho. Sa kasalukuyan ay matagumpay na kami ni Michael sa aming mga naging prosesyon. Meron na din kaming sariling mga pamilya. At dito po natatapos ang kwento. At sana ay naging aral sa inyo.
na hindi lahat ng mga nagiging kasambahay sa tahanan ay totoo sa kanilang pagsiserbisyo. Mag-ingat pa rin sa mga mapagsamantala at bantay sa lakay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Lorenzo.